Srimati Tulasi Devi. Si Tulasi Devi ay isang banal na at purong devotee ni Krishna. Siya ay dapat na bigyan ng respeto, katulad ng lahat ng mga respetong ibinibigay sa iba pang pure devotees ni Krishna. Kahit lamang sa pag-aalay sa kanya ang mataimtim, ay maaaring makawala ang isang devotee sa lahat ng material ng miseries. Sa Nectar of Devotion, sinasabi sa Skanda Purana na kung sino man ang magbigay ng mapagkumbabang paggalang sa isang tulasi na halaman, sino man ang makakakita o kaya ay hahawakan o kaya naman ay maaalala o kahit na ang pagdarasal o ang simpleng pagbabaw sa harapan ng tulasi, sino man ang makaririnig sa mga kwento ng tulasi na halaman, sino man ang mag-aalaga o magpapayabong ng tulasi na puno ay magiging pagkakaroon ng kabanal-banalang kapaligiran. Ito ang sabi ni Srila Bhaktivedanta Swami. Ang tulasi ay eksklusibo o para lamang ilagay sa paanan ni Lord Krishna. Maaari din nating ilagay ang dahon ng tulasi sa mga kamay ni Radharani at siya naman niyang ilalagay sa paanan ni Lord Krishna. Ang dahon ng tulasi ay hindi maaaring ilagay sa malalotos na paanan ni Radharani o ng malalotos na paanan ng ating spiritual master. Kanya kailangan nating maging maingat kung saan ilalagay ang dahon ng tulasi dahil hindi ito maaaring ilagay sa kanino mang paanan kundi sa paanan lamang ni Lord Vishnu o ni Krishna. Si Lord Vishnu ay gustong-gusto ang garland ng mga tulasi leaves. Ang mga tulasi leaves na may kahalong sandalwood na oil at nilagay sa malalotos na paanan ng Panginoon ay ang pinakamataas na pagsamba. Mahal ng ni Lord Vishnu ang tulasi leaf. Kahit sino man na makaalala ng mga glories ng tulasi o sabihin ang mga glories ng tulasi sa iba ay hindi na muling ipapanganak sa material world. Ang kabanguhan ng Tulasi Devi ay nakapag-purify sa kanino man. Sino man ang makakita o lumapit sa tahanan o sa hardin kung saan ang mayroong tanim na tulasi ay makasisiguro na maaalis ang kanyang mga makasalanang reaksyon kahit na ang pagpatay pa sa isang Brahmana.
Hindi gusto ni Lord Krishna na walang tulasi na halaman sa kanyang paanan. Gustong gusto niya na mayroong tulsi sa kanyang paanan. Sinasabi din na dahil sa amoy ng hangin na may dalang aroma ng kasubha, isang uri ito ng halaman, at ng amoy ng tulasi leaves sa paanan ng ating personality of Godhead na si Narayana, ito ay pumasok sa mga ilong at tumungo sa puso ng 4 na kumaras, at dahil dito ang kanilang puso ay nagkaroon ng pagbabago, pati na sa kanilang katawan at kaisipan ay nagkaroon ng malaking pagbabago, kahit na sila ay dating impersonalist. Sila ay na-attract at na-attach kay Lord Narayana. Si Haridas Thakur naman, na isang devotee ni Krishna, ay nakapagbigay ng purifikasyon sa isang prostitute na nagpunta sa kanya na may intensyon na siya ay akitin. Ngunit dahil sa kanyang instruction ni Haridas Thakur, na ang prostitute ay mag-chant ng mga banal na pangalan ng Diyos at mag-alay sa tulasi leaves at mag-alaga ng tulasi leaves, ang prostitute na ito ay nagkaroon ng masidhing pagnanasa para sa devotional service. Ang scriptures o ang mga banal na kasulatan ay napakarami pang mga pastimes na nagsasabi inang kapangyarihan o potencies ng isang tulasi tree na ito ay nakapagpapadevelop ng ating devotion sa ating Panginoon. Jai Tulasi Devi.